Kaya sabagay hindi mo na ipinagkakaila kasi sa mga live mo nagyayabang ka pa nga na pinagyayabang pa nga May pinagyayabang ka pa nga dito na tungkol sa kasal na itataon nyo sa kasal yung pagpapatulpo Hmm. Uy, nako, grabe. At totoo nga pala, no? Totoo nga pala yung balibalita na talagang itatapat sa kasal ng anak ni Kuya Bal po, ano? Yung kanilang pagpapatulfo. Anyway guys, itong nagsasalita ngayon ay isang kaalyado dati nung sinasabing utak, utak po. Utak ng pagpapatulpo, ano? At nag-sponsor nga din daw ito. And kung di ako nagkakamali, ano, ito ay uh, nakatira sa ibang bansa. No? Hindi ko na babangkitin kung saan. Pero may kumakalat na pictures na umuwi po siya para i-accommodate ang ano po ano ang sabihin na natin na dating beneficiary ng Kalingap na umalis na. And yun na nga guys. So siya pala yung talagang number one na sinasabi po na kaalyado dito sa pagpapatulfo. Nakakagulat din. So anyway, bago natin ituloy guys ay patuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap po dahil lalong-lalo na ngayon medyo mainit. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa aking munting channel, pakipindot na rin po yung subscribe button and of course, huwag kalimutan po ang like button na pindutin. So, samahan po rin niyo ako, dire-diretso na po tayo. Let's go! Hindi ba maka-move on? Ha? Gagamit ka ng beneficiary ng Kalingap para sira ng Kalingap? Ha? Nako, ito guys, ito ang sinasabi po ni suportahan po natin itong si Sir Federico Santos po, ito ay isang dati rin na kumbaga bumabakbak sa Kalingap pero siguro na pag-isip-isip niya, na-realize niya na hindi maganda yung kanyang ginagawa kaya ito at kaalyado na po siya ng Kalingap sa ngayon at isa na rin siya sa mga nagtatanggol. Pero itong sinasabi nga po na utak ng pagpapatulfo ay dati niyang kasamahan at yun. At isa rin to sa mga unang nagplot. Kumbaga ay unang nagplano. Kumbaga sila-sila na pabagsakin talaga ang Team Kalingap kaya lang hindi nila ko magawa-gawa dahil nandiyan na kahit papaano lumalaban din naman yung pinaglalabatan ng Kalingap ang kanilang karapatan. So yun guys, so tuloy po natin to Ang galing mo din, Salcedo, no? Kala mo hindi ka madadali, no? Ano? Ha? Kalbo. Anak ka ng tatay mo. Ikaw pa mag-sponsor, ikaw pa nag-sponsor, ikaw pa utak. Ano? Ha? Napala nyo. Lalo sumikat si Kuya Bal. ay bakit nga ba nasasabi nito na lalong sumikat si Kuya Vile? Grabe po kasi guys, no? Ang yung ano pa kasi, yung reklamo ay dinala sa alam niyo natin lahat 'to, sa Tulfo siyempre isa rin 'yun na vlogger, kaya lalong dumami po yung dumami yung nakakaalam ng kaso na 'to. At siyempre lalong, na-expose si Kuya Val and, kitang-kita naman do'n po sa comment section ng RTIA na talagang, more than 90% siguro ay pumapabor dito kay Kuya Val and yun na nga at lalong nabash tuloy yung dalaga. So, alam niyo guys, kahit ganun pa man ang nangyayari, naawa pa rin ako sa sa pamilya kasi parang lumalabas dito na parang ginagamit nga lang talaga sila ng mga kumakalaban po sa Kalingap po Kasi kung sana lang kung gusto talaga ng pamilya na kung makakuha ng hustisya, mas maganda sana kung lumapit sila mismo sa mga hindi vlogger. Mas maganda sana kung sa mga NGO, yung mga gano'n po, yung mga hindi nagba-vlog talaga pero yung mga yan tumutulong sa mga may mga problema din. Kaya lang sa vlogger talaga sila pumunta Kaya lalo pong na-expose at lalong nawawala yung hangad po nila na katahimikan at sa tingin ko ay ang mga nangyayari sa ngayon ay
kahit ganito na kaingay, ay parang nag-uumpisa pa lang kasi padami na ng padami yung mga vloggers na sumasawsaw po dito, ano? Meron na rin po mga abogado na pumapasok tungkol dito sa issue na to. Kaya ako nasabi guys na parang nag-uumpisa pa lang. Mahaba, malayo ang mararating po nito at lalo pong ma-expose ang issue na kung saan ay sana ay sinettle na lang po, ano. Grabe, nakakaawa din. Katarantaduhan mo yan, Salcedo. Anak ka ng tatay mo, kalbo. Hmm. Ano ngayon? Ano napala nyo? Asa na? Lumantad ka na. Tatago ka. Ayan. Actually, maya-maya lang guys, maririnig natin yung boses ni Salcedo at talagang pinangangalandakanan niya yung ah, mangyayari at nangyari na. Dilala mo sa kahihiyan ng pamilya ng batalero. Ano? Talagang totoo yun na dinala niya sa kahihiyan ang pamilya ng Batalero guys kasi nga nababash. Lalong nababash kung dati ay kaunti lang ang nambabash. Kumbaga ay yung mga ano lang, yung mga nagtatanggol po ano sa Kalingap. Ngayon, na-expose sila sa national TV and syempre marami pong nakakapanood sa vlog na yun. Alam po nila yung kwento. Kaya lalo sila nababash, kaya lalo ako naawa. Sayang. Hmm? Sino nakakahiya? Kayo. Kakahiya. Pinahiya niyo yung pamilya? Ano? Gagamit kayo ng tao? Ano? So yun guys, no? At talagang pinalalabas din itong si Sir Federico na ginagamit ni na ano Salcedo itong pamilya Batalero para makaganti sa Kalingap po, ano, dahil matagal na po may sigalot. Kumbaga actually hindi naman nakikipag-away ang Kalingap eh. Sila yung talagang inaaway. Siyempre sumasagot lang din sila, no. Kagaya nito mga anti-Kalingap na mga vloggers yan, sina Salcedo, sina Kapisot, na Brother Jose at napakarami pa. No? So hindi naman po pwede na ano na tahimik lang sila. Kailangan sumagot din sila sa mga pinaparatang. And ito na nga at na talagang nakumbinsi nila itong pamilya at ginamit laban kay VSM o kaya kay Kuya Bal o kaya sa buong Team Kalingap, sabihin na natin gano'n, no? At ito at binitbit nila at mabuti sana kung ano, kung hindi nababash yung pamilya Batalero, okay lang. Kaya lang lalong dumadami po yung nambabash. Kawawa sila. Nagagamit lang ng mga ano, ng mga anti-Kalingap. Kontento sa akin ha. Talagang tinarget-target mo si Bal Santos ha. Ano? Kala nyo kakayanin nyo? Neck-neck nyo. Ano nangyari sa iyo? Ha? Lalong sumikat si Bal Santos matubang sa gagagawan Yun mo. lang. Kala mo ha. Madada. Lalong sumikat. Marami din po kasing ano guys, kahit pilit na ibinabagsak si Kuya Vai, marami pa rin namang ano, marami pa rin namang nakakaunawa at kumakampi kasi sa haba ng panahon po ng programa po nila ay napakarami na rin po nilang natulungan, no. At yung sinasabi na mga anti-kalingap na tutulungan pero gagamitin pagkakapirahan. Ang ano po kasi, ang siste ng pagtulong po nila ay nanggagaling sa vlog. Yung kinikita sa vlog, yun din po yung pinatutulong nila. Hindi po sila ipinanganak na ano, na milyonaryo o bilyonaryo, no? Gano'n po yung ano, sistema. Kumbaga, kumikita sila sa vlog at yun din, doon sila kumukuha ng pantustos sa sarili nilang pamilya, pampasahod sa sarili nilang staff, pambayad sa mga utilities, and siyempre, pantulong mismo doon sa ano, sa beneficiary at sa mga ibang tinutulungan pa nila. Hindi lang po mga Kalingap Angels, napakarami pa po nilang tinutulungan. Kung masusubaybayan nyo lang po yung Team Kalingap, no? Ay mas malalaman nyo, mas makikilala nyo po sila. So, yun. Hindi mo si Bal Santos matubang ha. Nasa kanya simpatsya ng tao. Lalong sisikat ang tao. Ikaw, lalo kang malalaos. Lahat na lang ng beneficiar na kalingap na sikat. Gusto nyong
Aswang yun. Uy, lahat na lang daw ng beneficiary ng Kalingap na sikat ay gusto nilang aswangin. Nako, connected kaya ito doon sa sinasabi ni ni Kuya Jens na merong gumagapang, ginagapang ang ibang mga Kalingap Angels bukod nga doon kay Biancy dahil nakuha na nga po nila ay ginagapang pa rin yung mga ibang sikat. Nako, konektado kaya ito guys. Mukhang maraming alam po itong si Sir Federico guys. Anyway, dati niya kasing yan, dati niyang kaalyado, no? Itong si Salcedo. Kaya sabi nga niya, kilalang kilala niya ang likaw ng bituka ni Salcedo. Talagang gagawin. Gagawin ang lahat, no? Pero yun, umuwi pa siya para para dito sa pangyayari na ito, sa event na ito, no? Grabe din. So, anyway, may mga tao talaga sigurong ganun guys, no? Iba-ibang klase ng tao sa mundo. So, tuloy natin. Tingnan natin kung hanggang sa kay tatagal. Kayo magbablog? Uy, nako, may plano sila? May plano ba? So, galing naman mismo sa bibig ni po ni Sir Federico na sila ang magbablog. Sino pa tinutukoy nito? Eh, vlogger din si Salcedo. Nako, yun ba ang plano nila? Nako, guys, kumbaga iniisip ko lang kasi nung nasa Artia sila, nasa Rapi Tulfo in Action, nung ni-request po ni Kuya Val na patigilin din si Doc Lab po sa paggamit kay Biancy, ay sumagot nga itong si Biancy na idadamay niya si Doc Lab sa hindi na pwedeng mag-vlog or mag-content sa kanya po Pero naku, ano ito? Meron palang iba na nagpaplano na mag-vlog para sa kanila. Bigla tuloy ako napaisip. Correct me if I'm wrong. Kaya nasabi na patitigilin din si Dr. Love dahil may ibang magbablog pa. La. Yun ay lang guys sarili kong sarili kong pag-a-analyze lang and sana nga ay mali yung iniisip ko guys, no? Sana mali. Ang galing nyo naman, boy. Hmm. Ang ieng-eng nyo. Buko ka na. Salcedo. Nako, talagang matindi. Binubo ko talaga nitong si Sir Federico po si Salcedo. Ikaw ang utak. Diyan pa pinatuloy Aloy. sa kondominium mo sa sa Mandaluyong Nako. Kaya pala guys, may mga may mga kumakalat na pictures sa sa Facebook. Picture ni ito si Salcedo and doon din sa sa Pamilya Batalero and others na may katanungan pa nga si Salcedo doon eh. Alam niyo ba kung nasaan ako? Nasa tabi ng pool tapos ang background condominium. Kumbaga merong blue and white na kulay yung condominium. Iisa lang po gumagamit niyan. Kumpanya ng SM. Ano na yan trademark na po nila sa lahat ng mga condominiums nila. Yan ang gamit-gamit nila na kulay. May may bahid ng blue, kumbaga royal blue, tsaka puti. So yan po. And ba't kayo namang hanapin yan? If ever. Pero ba't kailangan hanapin, Bob? Hindi naman siguro kailangan pag-aksayan pa ng panahon yun. So, yun. Talagang umuwi talaga siya para sa plano nila na ito. And tingnan natin kung hanggang saan siya makakarating, guys. Dahil hindi ko alam kung hindi pa ako sure kung ano yung mga pinaplano ni na Kuya Bal ngayon. Pero dinig-dinig ko lang, alam na nila yung mga yung mga kung sino-sino lahat, yung mga nasa likod po ng pagkumbinsi kay sa Batalero
Nako, matagal na siguro itong ginagapang guys. Kaya, ewan. Naku, ang hirap magsalita sa ngayon guys kasi ano eh, ang daming pwedeng sabihin kaya lang hindi tayo sure kung yun na nga. Pero kaya hintay-hintayin na lang ba natin? Mas sigurado mahirap ng makasuhan. Hmm. Pinapa-Jollibee mo pa. Sino Aray nag-sponsor? ko. Sino kasama nag-sponsor sa Salcedo Calvo? Nako, ay nasa ano naman yan. Kumbaga, yung mga ginagawa nila, may mga pictures naman yan na nakapublic. So, marami na rin po nakakalam dyan. Yun nga lang, ang pinakabago, yung binubulgar nitong si Sir Federico na ang nag-plot ay si Salcedo. Nako, may katotohanan kaya ito, guys? May katotohanan kaya? Ako kasi, hanggang ngayon, may kaunting doubt, pero mas malaki yung percentage na naniniwala ako kasi nga, yun na. Kasi dati, doon din nagsusumbong si yung nanay ni Dalaga. Kumbaga, doon siya nagko-comment sa live stream nung si Salcedo na para bagang nagsusumbong siya. So, may connection. Ha? Ewan ko kung may nakakaalam na nito. Ewan ko sa Kalingap. Ako, kilala kita eh. Kilala kita sa Salcedo. Naging kaibigan kita. Kaya alam ko, Ayun. Ayun na nga, guys. So, mismong sarili ni Sir Federico, binulgar na niya na dati niyang kaibigan, itong si Salcedo. So, tuloy po natin at dito natin maririnig yan, guys, yung mga plano nila before. ikaw ng bituka mo. Akala nyo, kaya nyo pabagsakin ng Kalingap. Na tulad ng plano natin noon. Yun. Grabe, Grabe. Talagang kasama rin pala itong si Sir Federico before, kanya nga lang nagbago na siya guys. So wag niyong ibabash ito kasi isa na rin siya sa mga nagtatanggol ngayon sa Kalingap. Siguro nga iyon at baga na-realize niya yung kanyang ginagawa dati na walang katuturan siguro. Anyway, no? Bakit nga kaya Bakit nga kaya maraming tuma-target sa mga sabihin na nating mga charity vloggers tulad nga po ng Kalingap, no? Bakit kaya maraming kumukontra sa kanila? At lagi na lang sinasabi na pinagkakapirahan, ini-exploit. Grabe, Kaya may maririnig kayo dyan tungkol kay Sir Mike Abby. Sa isang vlog po natin, tatalakayan po natin yan, guys. Kasi parang kung bawal daw yun, dapat marami ng nakulong sa Pilipinas kasi mismong TV station, sa politics, halos ganyan din po yung ang ginagawa ayon kay Sir Mike Abby. So, parang kalakaran na. Kumbaga, sa Team Kalingap naman, kagaya ng nasabi ko kanina, hindi naman sila dating mayaman. Kumbaga, talagang pinanganak din silang normal lang. So, yun, naging vlogger. And then, syempre, bago naman nila iba-vlog yan, meron mga pag-uusap na may mangyayari. Hindi naman sila gumagawa ng basta na lang nila tututukan ng camera ang isang tao, tapos iba-vlog ng walang paalam. Wala pong ganun. Wala pong ganun, guys. May mga pag-uusap po yan. Ngayon, kung papayagan, meron parental consent, kumbaga, kagaya ng sa Batalero, alam ko, pinag-usapan talaga yan. Kahit kay Doc Lab, nabanggit din po niya yan. Kung hindi kayo naniniwala doon sa side ng Kalingap, at naka-side kayo kay Doc Lab, siya rin po mismo nagsabi na kinausap nila yung nanay po ni Biancy at pumayag sila. And umabot nga po sa part 97, lahat-lahat na po dahil kung talagang totoong may nangyayaring hindi maganda, dapat matagal nang tumigil. Kanya nga lang, pinatigil lang naman ni Dalaga ang pagbablog sa kanya sa EDSI dahil sa babae, no? Yan. Yan lang. So, tuloy po natin. Kasama tayo sa nagplano niyan eh. Kaso puro kay daldal. Sabi ko, ayokong daldalan. Gusto ko aksyon. Mga
Ano kayo, puro kayo daldal. Ayan, puro kayo kahudasan. Naku, so yun pala ang dahilan kaya pala siya kumalas. Kumbaga, puro daldalan lang. Puro, yun, bangayan, bangayan, bangayan. Nakakasawa yun. Nadali niyo ba ang kalingap? Nadali ba natin? Hindi. Pakinggan niyo mabuti. Grabe. So ito guys, no, ito, mapapakinggan natin yung boses ni ano dito, ni Salcedo, ano. Uy, nasasaktan dahil nagko-comment si Nanay Hansel sa mga hantay. So yun guys, kumbaga ay inaasar niya si Kuya Vile na nasasaktan daw dahil nagko-comment daw si Nanay Hansel doon sa kanyang ano no, sa kanyang vlog at sa iba pa. Parang 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 isip bata rin no. Si Salcedo. Kahit naman siguro sino, natural na magdadamdam diyan kasi wala naman ini-expect ang sina Kuya Vile na malaking dahilan po ano para magkaganyan yung pamilya. Kung ang sinasabi po yung pinipilit si Viancy na ipagpatuloy ang EDSI, hindi naman big deal yun. Grabe, wala namang ano yan. Wala namang kontrata yan eh, na kailangan may tapusin siyang kontrata. Bakit kailangan umabot pa sa tulpo yun? eh, and yung ano, yung parang ingay na ginawa din nila kay Kalingap Edu, yun, medyo questionable pa hanggang ngayon kasi hanggang ngayon ay, ewan ko lang, kung totoo na nagpa-NBI po sila at kung kasama si Kalingap Edu dun sa pina-NBI, ay abangan na lang po natin kasi mahirap pangunahan po yan guys. So, yun lang, yung mga bagay-bagay. No? So, tuloy natin to. Nasasaktan daw si Kuya Bal dahil si Nanay Hansel daw ay nagko-comment sa mga antay. Ayan naman trabaho mo, Salcedo eh. Manulot. So, yun. Manulot. Grabe, ano? Kayo nag-umpisa niyan eh. Kaya walang kaduda-duda. Totoo naman yun guys na ano, actually, no, hindi ko lang sure kung ginamit nila unang-una itong dalawa, si B1 at saka si B2 ang unang kinumbinsi nila para bumaliktad at yun na nga ang nangyari. Sila po talaga ang nagpaumpisa dyan. Yung pagbubulgar nila tungkol kay Edu, tapos boom. Ayun na, hanggang ngayon. Ito na yun. Nagkaayos na nga eh. Sayang nga eh, nagkaayos na. Nagkaayos na yung pamilya at saka Kalingap. Kanya nga lang, pinagpatuloy pa rin nitong dalawa po, ano, B1, B2. At ngayon, ano na nangyayari kay ano, B1? Paiyak-iyak siya. Ikaw at ikaw lang ang utak. Huwag ka na ano ng iba. Huwag ka na magpalusot. Ikaw talaga ang utak ng pagpapatulpo. Ikaw ang presidente ng Antay-Kalingap, di ba? Ikaw nagke-claim na presidente ka. Di siyempre, Uy, may presidente na pala ngayon, guys, ang mga anti-Kalingap. Nako, lumalawak. Kung gano'n, kung may presidente, ibig sabihin, malaking ano na yan. Lumalaki na yung asosasyon. O kaya, naku, matindi ha. Presidente na pala itong si, ano, si Salcedo. Nako, ikaw ang utak niyan. matindi. Marami kang tagasunod dyan sa Antay-Kalingap. Kaya, sa bagay, hindi mo na ipinagkakaila kasi sa mga live mo, nagyayabang ka pa nga na ano pinagyayabang pa nga eh. May pinagyayabang ka pa nga dito na tungkol sa kasal eh. Uy, ano yun? Itataon nyo sa kasal eh. Yung pagpapatulpo eh. So, yun, lumabas din ang totoo guys na talagang kung nagsasabi ng totoo itong si ano si Sir Federico at nasabi nga niya na ipinagyayabang ni Salcedo na talagang itatapat nila sa araw ng kasal, no? Ni Kakay, anak ni Kuya Val. Maano talaga yun. Kumbaga, masakit talaga yun. Kumbaga, hindi naman ganun kalaki yung kaso, kaya lang, pinalalaki nga po. Pinalalaki ng ano, ng kagaya ni na Salcedo na makikipagbangayan. Gustong makipagbangayan sa Kalingap na hindi ko alam hindi ko kung ano yung kanilang dahilan po ano. Grabe.
Grabe yung mga revelasyon ni Kuya Pedring. Magtutugma-tugma yan, Salcedo. Sabagay, alam ko hindi ka magkakaila. Sabi nga sa iyo, magyayabang ka eh. Mayabang ka eh. Puro yabang ka lang naman eh. Yan lang kaya mo, bunganga, magyabang. Pero duwag ka naman eh. Hindi ka nga makabanggit ng pangalan ng mga kalaban mo. Nako, matindi. Kumbaga, anyway, nangyari na po yun. Nangyari na po yun. And di natin alam kung anong action naman ang gagawin nila Kuya Bal po ngayon, no? Kasi siyempre, kailangan din nilang gumawa ng action. Hindi naman pwedeng sila lang yung ginaganito kasi alam naman po nila. Alam din ng karamihan na oo, nagkakamali minsan, pero mga maliliit na bagay lang, kumbaga mga tolerable. Wala naman pong perpekto na tao, sa totoo lang. Ngayon, kung may nakikinig dito sa aking vlog ngayon na magsasabing siya ay perpekto, mag-comment lang po. At titingnan po natin kung gaano ka-perpekto yung tao na magko-comment na yun po, ano. Ay, nako. Bakit kaya, ano? Bakit kaya sinasabi ng mga ibang vloggers na ang Team Kalingap ay pinagkakapirahan ang kanilang beneficiaries? No? Sabihin na natin, okay, kumikita sila sa pamamagitan ng sahod sa YouTube dahil nagbablog nga eh. Pero anong masama dun? Eh, tumutulong naman po sila. Kasi naman po yung mga nambabatikos, no? Wala na nga tinutulungan, sarili lang nila yung kinikita nila sa YouTube. Alin kaya mas okay? Pareho naman, pare-pareho lang naman yan. Yung mga lahat ng vloggers kumikita sa YouTube. At least ang Team Kalingap, yung kinikita po nila, ang ilang porsyento doon ay binabahagi nila sa mga nangangailangan. No? So, sa tingin nyo guys, alin ang para sa inyo? Yung kumikita sa YouTube na itinutulong ang ilang bahagi sa kanilang kinikita o yung mga ibang YouTuber na kumikita na nga sa YouTube, sinisiraan pa yung mga tao na tumutulong. Comment nyo na lang po. So, yan. Hanggang dito na lang guys. And syempre, maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta sa aking munting channel. So, antabay lang po kayo palagi guys. At medyo late man ako minsan mag-upload kasi alanganin yung aking tulog palagi. So, yun guys. Anyway, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And God bless po sa lahat. So, magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, ulitin ko lang guys na sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kung sakaling magustuhan nyo po ang ating pamamaraan ng pagtatalakay sa mga issues, ay pindutin na po yung subscribe button and huwag din kalimutan pindutin yung like button. And pag sinisipag din po kayo, pwede rin po nating i-share. So, yan po guys. So, maraming salamat and God bless po sa lahat. So, bye-bye po muna. Bye.